Hi guys! Good morning! So today, punta kami ng market. Bili kami ng gulay para dun sa ginataang mackerel ko mamaya. Oras ngayon dito ay 9:30 a.m. So, see you! So guys, nandito kami sa Thai store. Kung saan dito ko binibili yung bagoong. Dito nga, meron kaming nahanap na sitaw. Yeah. Wow! Yeah. Fresh yan, guys. Sikaw. Sikaw. 98, yeah? Okay. Pang. 98. Huh? Pang. Thank What you. is that? Huh? Long. So guys, nakabili na kami ng sitaw. Dito naman kami ngayon sa pagbibilihan namin ng kalabasa. So hi guys, kamusta? Sana kayo ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Ngayong araw magluluto nga pala ako ng mackerel na isda, ginataan. At lalagyan natin siya ng sitaw at kalabasa. Siyempre, hindi mahuhuli yung kamatis para dun sa paggisa. So, tara, prepare muna tayo. Uunahin natin yung isdang mackerel para maprito natin siya bago natin iluto sa ginataan. Ito siya, guys. Medyo malaki na siya. Good for 2. Kaya isa lang yung binili namin. Inisin muna natin siya ng maayos. Actually, first time ko magluto ng isdang mackerel na ginataan. Usually, naluluto ko is tilapia, bangus, or galunggong. Ito ngayon lang. So, hihiwain na muna natin ang isda. Lagyan natin ng konting asin. Para at least meron na siyang lasa kapag prinito. So, simulan na natin magprito ng isda. So guys, hihiwain ko muna yung kalabasa at saka yung sitaw para ma-prepare na habang pinapainit ko pa yung mantika. So, ito nga palang binili naming kalabasa kaninang umaga. 1 pound and 57 pence siya dito. So, parang nasa 75, mahigit 80 pounds. Mahigit 80 pesos sa pera natin sa Pinas. So, medyo malaki. Siguro nasa nasa 1/4 kilo or half kilo. So, hindi ko siya ilalagay lahat kasi masyadong marami. Hirap lang hatiin. Oh my God. Ano ba to? Ay! Oh my God. Hirap hatiin, guys. Ang tigas ng kalabasa. Tingnan mo yung kulay. Kailan ako matatapos nito? Aray ko. Oh my God. Alam ko lang na mahirapan akong sa paghati nito. Hindi ito ang pinili ko. Lalong lumaki yung muscle ko, guys. Very challenging. Yan. Ito lang ilalagay natin. Half. So guys, hasaan muna natin yung kutsilyo. Ganito yung hasaan nila dito. Yan, ganyan. Medyo mahirap nga lang gamitin kasi kailangan mo pang idikit dito
para magamit. Wala kasi dito yung parang gaya sa atin sa Pinas na parang bato. Ay. Paano ba to? Oh! Nalak din sa wakas. So, ganito siya gamitin. Yung kutsilyo nga siguro may problema. Kaya hindi mahati yung kalabasa. Baka sakaling tumalim. Okay, done. So guys, mainit na yung mantika natin. Pwede na tayong magprito. Sana hindi ako matalsikan. Oh my! Mainit na mainit kasi yung mantika. Guys, hindi ko siya masyadong lulutuin na prito kasi igagata pa natin siya. Ay, matigas talaga yung balat ng kalabasa, guys. Oh my God. Ano bang kalabasa to? Kahoy ba to? Ang tigas talaga ng balat niya. Ay! Wala nang natira na na laman ng kalabasa. Nasama na lahat sa balat. Ay! Parang kulang tong kalabasa. So, hiwain natin siya ng saktuhan lang. Dagdagan ko pa ng kalabasa. Konti lang pala. Natangken. Kunada DJ Lucano, natangken nato yung kalabasa. Kunam no kayo. Yung natirang kalabasa, itatago muna natin. I-ref natin ulit para magamit sa susunod. Ito na nga pala yung kalabasa na nahiwa-hiwa ko. Medyo madami naman na siya, kaya pwede na to. Tignan mo yung sitaw, ang ganda. Tapos, binili din namin to kanina sa palengke sa halagang 4 pounds and 99p. Peso, kasi ang piso is 75. So, 75 times 5, kamo na. Siguro nasa, nasa 5. Mga nasa 400 mahigit. 400 or 500 something. Bahala na kayong magkwenta, guys. Basta ako nagluluto. So, hindi natin ilalagay lahat yung sitaw, ha? Kasi, masyadong madami. Kaya, siguro mga 1/4 lang or half. Dahil yung ibang sitaw daw, iluluto kong adobong sitaw. Itong pagluto naman ng ginataan, guys, hindi ko rin naman siya alam din dati kasi hindi nga ako ganun magaling magluto. Pero sabi ko nga, pinapanood ko lang, natututo na ako. Tapos nakakagawa na nga ako ng sariling version. Kaya ito. So, ayan. Pwede na to. Since tapos na nating ma-prepare yung
sitaw at kalabasa, i-next naman natin ang sibuyas, bawang, luya at kamatis para sa paggisa. Check natin yung isda kung luto na sa kabilang side. Ay! Medyo natatakot kasi ako sa talsik ng mantika, guys. Masakit sa balat. Lalo na kung sa mukha mo patatama. Oh my God. Ayan. Habang hinihintay nating maluto yung isda, hiwain muna natin itong mga panggisa. Grabe yung sibuyas nila dito, guys. Giant onion. Ang lalaki. So, ito na naman, guys. Magigisa na naman tayo. Excited na naman akong maggisa. Alam nyo ba, favorite ko ang sibuyas. Lalo na kapag adobo, kapag sinigang, pag paksiw. Yan, gustong gusto ko ang sibuyas. Kasi nung bata pa lang ako sa Nueva Ecija, naranasan ko na mag-ulam ng adobong sibuyas lang. Kaya siguro, yun din yung pinaranas ng Panginoon para, alam mo yun, hindi mo makakalimutan na experience sa buhay mo. Pero okay lang kasi thankful pa rin dahil kahit anong bagay, kahit anong mangyari sa buhay, thankful pa rin tayo lagi. Sarap kaya nun, adobong sibuyas. Try nyo. Kasi sa Nueva Ecija, yun ang pinaka na pananim dun sa Nueva Ecija, dun sa province namin doon. Kasi doon ako lumaki. Kaya eto, gusto ko ng sibuyas. Ito lang yung mahirap sa bawang eh. Mahirap balatan, mahirap hiwain. Pero pag naluto naman masarap. Papahirapan ka pa eh, no? Kaya pwede na natin siyang hanguin. Oh my! Para sa akin, kapag nagprito ka ng isda, isang achievement yung hindi didikit. Hirap kaya magprito kapag yung isda is nadikit na sa kawali. Durog. Wala nang natira. So, ito na siya. Bali, tinanggal ko nga pala yung pinagprituhan ng isda. Nugasan ko ulit. So, painitin lang natin bago tayo mag-proceed sa pagluto ng ginataang mackerel. Iwain natin ng luya. Ayoko naman ng masyadong madaming luya, kaya pwede na tong maliit lang kasi naaanghangan ako. Limutan pala namin bumili ng ceiling green. Sumasayaw tong chopping board. So guys, everything is prepared for our ginataang mackerel, sitaw at kalabasa, pritong isda na mackerel, sibuyas, bawang, kamatis, at luya, coconut milk. So let's cook.
Lagyan natin ng mantika. Hintayin lang natin uminit ulit bago tayo maggisa. So, habang tayo naghihintay, kakain muna ako ng marshmallow chocolate pie ulit. Matcha flavor. So, unahin ko nga palang ilagay yung luya. Bawang. Realize ko, nagigisa, bakit kailangan una ang bawang, sunod ang sibuyas, tapos ang luya, kung pwede naman silang pagsabay-sabayin. Di ba? Ang weird. Ng sibuyas. Sama-sama din naman sila. Tumataba na ako sa kakakain na. Thank you, Lord. Sobra-sobra nakain namin. Lagyan na natin ng kamatis. So guys, buksan na natin coconut milk. Dahil sa malamig nga dito, namuo na yung milk. So, lagay na natin ang milk. Nalulusaw naman. Durugin lang natin yung mga namuong gata. Takpan lang muna natin para kumulo bago natin ilagay yung gulay. Pwede na nating ilagay yung kalabasa. Lagyan natin ng patis. Pepper. Takpan muna natin para kumulo at isusunod natin yung sitaw. So habang hinihintay natin kumulo yun guys, kain muna tayo ng pinya. Malamig. So ang oras dito, alas 5 na ng hapon. Mungkulo na pala. Pwede na natin ilagay itong sitaw dito. Pwede na rin natin ilagay itong isda. Parang hindi na to ginataang makarel eh. Ginataang sitaw at kalabasa na yata to. Papailalim natin para sip-sip yung gata sa isda. Tikman muna natin. Pwede na to. Check natin kung malambot na rin yung sitaw. Pwede na to. So guys, hanggang dito na lang magluluto ko. Please follow my page, share my videos, and comment down below kung meron hindi nagustuhan or nagustuhan sa pagluluto ko. Comment nyo lang po. So hanggang dito na lang. Bye-bye!